And now, we will be discussing Microsoft Excel and what is the definition of it. But first, what is Microsoft Excel? The Microsoft Excel is a spreadsheet program developed by Microsoft. It is a part of the Microsoft Office suite of applications. Excel is widely used for various tasks, including the data analysis, financial modeling, and of course, the record keeping. Here are some of its key features and functionalities. The sum product function in Microsoft Excel is a powerful tool used to multiply corresponding elements in two or more arrays and then the sum of the resulting products. Ayan, sa sum product, una mong gagawin ay mag-i-input ka ng mga value tulad netong example namin na 4, 4, tsaka 5, tsaka 3, 2, tsaka 1. Tapos para makuha yung sum product, ang gagawin mo is equals to sum product, open and close parenthesis, tapos i-highlight mo lang yung mga gusto mong i-calculate. Tulad na lang kunyari, 8 to 3 which is 4, 4, and 5, tas comma B1 to B3 which is 3, 2, and 1. Tas pag in-enter mo, makukuha niya ay 25. Bakit niya nakuha yun? Kasi una niyang ginawa is pinag-multiply niya tong mga row na to tsaka inad niya. Tulad nito, 4 times 3 is equals to 12. Tapos 4 times 2 is equals to 8. Tapos 5 times 1, 5 lang. Kaya pag inad mo yan, yung tatlong 12, 8, tsaka 5, mangyayari, ay ilalabas pala itong 25. The filter feature in Microsoft Excel is a powerful tool that allows users to display only the data that meets certain criteria while hiding the rest. Dito naman, yung sa filter, ayun, from the word itself, filter. If filter niya yung mga rows or column na gusto mong tanggalin, i-filter ganun. Tapos para makuha siya is gagawin mo equals to filter, tapos open and close parenthesis, yung column na gusto mong ma-filter, kunyari eto, yung A1 to A3, tas comma, dito naman, dito siya kukuha kung anong value nung i-filter mo. Tas gagawin mo lang dyan is gagawin mong greater than, tas halimbawa 1, ang lalabas dyan ay 4, 4 lang. Kaya pag in-enter mo, ayan, 4, 4 lang kasi finilter mo nga tong 1 na to. Kaya pag ginawa mo naman is filter yung 2, dapat lalabas lang yung 4. Ayan. Paano naman kung yung input mo is kasama na tong B? Ayan. Pag winan mo siya, lalabas yung 4, 3, tsaka 4, 2. Dapat lalabas. The VLOOKUP function in the Microsoft Excel is used to search for a value in the first column of a table and return a value in the same row from a specified column. It is particularly useful for looking up and retrieving data from a table or range by row. Next naman is yung VLOOKUP. Yung VLOOKUP pala, ginagamit siya para hanapin yung mga kagayang mga letters, ganyan, numbers. Tas para maano mo yung VLOOKUP, yung formula niya is VLOOKUP, tas open and close parenthesis dito. Tas kunyari, hanapin mo is mark. Ay, wait pala. Sorry. Nalagay ka muna pala dito, kunyari mark dyan. Tapos yung formula niya na VLOOKUP, tapos yung kung saan cell yung hanapin mo, halimbawa si mark H1, tapos open and close parenthesis, tapos yung kung saan siya makikita,
na columns and rows. Kunyari, ayan. A1 to B5. Tapos, kung pag nilagay mo naman 1, dito siya magsisimula magbilang. Tapos, false para sa exact match nung hanapin mo. So, kaya pag in-enter mo, ayan, mark. Pero pag ginawa mo naman siya, kasi nga, ginawa mo naman siyang 2, magsisimula siya sa 2. 1 yung mark and 2, 0. Kaya kung lalabas dapat dyan 0. Ayan. XLOOKUP is a powerful function in Microsoft Excel that allows users to search for a value in a range or table and return a corresponding value from another range or table. Next is yung XLOOKUP. Yung XLOOKUP, maghahanap rin siya, pero yung hahanapin mo is yung katabi niya sa column. Tapos yung formula ng XLOOKUP ay XLOOKUP, open and close parenthesis. Tapos yung hahanapin mo, halimbawa, si Mark ulit yung hahanapin. Ayan, H1 siya, tapos, comma. Tapos ito yung row ni Mark. Tapos pag may nahanap na siyang Mark dyan, mag-ano ka ulit ng isa pang row. Kunyari, ito yung row na yan. Tapos kung ano yung katabi ni Mark, ayun yung magiging output niya. Kaya pag in-enter mo, magiging 0. Kasi Mark yung katapat. Tapos isa pang example dyan, kunyari, ito. Pinalitan natin yung mga laman. Hanapin natin yung 5. Tapos hanapin mo yung 5 dito sa row netong A1 to A3, which is 4, 4, and 5. Tapos yung output niya naman na dito sa B1 to B3. Yung katabi nung 5, which is 1, dapat ayun yung lalabas. Ayan. Kaya 1 yung... The index function in Microsoft Excel is a powerful tool used to return the value of a cell at the intersection of a particular row and column within a specified range. Next is yung index naman. Yung index, gumagana lang din siya, parang katulad ng VLOOKUP tsaka XLOOKUP na hanapin yung value na gusto mo. Tapos para sa formula ng index is equals to index, tapos open and close parenthesis. Tapos yung una mong ilalagay na row or column is yung kung saan siya, kung ano yung output na ilalabas niya. Kunyari, ito yung output na gusto kong makita sa B1 to B4, around B1 to B4. Tapos, comma, and then match, open and close parenthesis. Tapos, kunyari, hanapin mo ito ulit yung Mark. Ayan, H1 siya, tapos, comma. Tapos, yung row kung saan matatagpuan yung Mark. Ito, 4, 4, 5, tsaka Mark. Tapos, comma ulit, 0 para exact match. Pag in-enter mo, dapat kung ano yung katabi ng Mark, ayun yung lalabas, which is 0. Ayan. The if function in Excel is used to perform conditional tests on your data. It allows you to make logical comparisons between a value and what you expect. Dito naman sa if, parang gagawa ka lang ng condition tulad sa mga other programming language. Tapos yung formula niya is if, kunyari, itong kinuha natin is yung A1. If A1 is greater than 20, tapos comma, tapos kung ano yung ipiprint niya, kunyari, pag greater than 20 siya, ipiprint niya yung high. Tapos, if A1 ulit, if open and close parenthesis, tapos A1 ulit is greater than 10, kung ano yung ipiprint niya, kunyari, pag greater than 10, ipiprint niya medium, and then else, ipiprint niya is low. Pag other than, kunyari, 9 to 1, ipiprint niya is low. Kaya pag in-enter mo, low. Pero pag kunyari, yung value naman natin is 25, magiging high siya.
Ayan, kasi greater than 20 nga yung value nung A1. Pero pag yung value naman nung A1 is naging 16, nagiging medium siya. Ayun lang. The ifs function in Excel is used to evaluate multiple conditions and return a value corresponding to the first true condition. It simplifies the syntax compared to nesting multiple if functions. Next naman is yung ifs. Same lang sila nung if kanina na conditional statement. Tapos yung formula niya is ifs with s. Tapos open and close parenthesis. Tsaka yung value na gusto nating makuha. Halimbawa ito, A1 ulit tayo. A1 is greater than 20, tapos comma kung ano yung ipiprint niya pag greater than 20 yung A1. Ayan, kunyari high ulit, tapos comma, tapos di ba dito sa if kanina, sa if kanina maglalagay ko ulit ng isa pang if para magkaroon ulit ng conditional statement. Pero dito sa wala dito sa ifs, hindi na, maglalagay ka na lang ulit ng panibagong kukunin para ma-print niya. Wala kasi. If A1 is greater than 20, print high. Tapos kunyari A1 ulit is greater than 10, then print medium. Yan. Tapos yung kanina rin sa if, yung niya, kunyari, yung parang else niya, kunyari 9 to 1 niya is magiging low. Pero dito naman sa ifs, gagawin mong true, tas print low. Parang kunyari sa mga if else statement natin sa programming, ito yung else niya sa low. Ayan, medium. Pag 23 na lang sila, magiging high. Pag 9 naman, magiging low. The if error function in Excel is used to handle errors that may occur in formulas, allowing you to return a custom result instead of an error message. This makes your spreadsheets more user-friendly and prevents errors from disrupting calculations. Next naman is yung if error. Dito sa if error, pag kunyari nag-if ka, pag nahanap mo siya, i-display niya yung hinahanap mo. Pero pag wala, kung ano yung nilagay mo sa error, ayun yung ilalabas niya. Halimbawa, ito. If error, open and close parenthesis, tapos hinahanap mo, kunyari VLOOKUP, tapos open and close parenthesis ulit. Kunyari, hinahanap mo ay mark. Tapos ilalagay mo siya kung saan mo mahanap si mark. Kunyari ito, A1 to A5, dito nag-display si mark. Tapos 1 ulit para eksakto dun sa eksakto dito sa mark na i-display niya. Tapos comma, dito naman pag kunyari hindi mo nahanap, i-display niya is not found. Kaya pag in-enter mo, ayun, naitaas si mark kasi may mark dito. Pero paano kung iniba natin yung hinahanap na output? Kunyari, ginawang mari, ganyan. Walang mari dito, kaya dapat lalabas sa kanya is not found. Ayun, not found yung lumabas. The AND functions checks if all conditions in a logical test are true. It returns true only if all conditions are met. Otherwise, it returns false. The OR function checks if at least one of the conditions in a logical test is true. It returns true if any conditions is met. Otherwise, it returns false.
Next naman is yung end. Ito naman sa end, parang magpiprint lang siya ng true or false. Ito yung example. Kunyari, end, open and close parenthesis, tapos hahanap ka ng kunyari, ito, 5. Is 5 greater than 3? Kunyari ganyan. Dapat, i-input niya is true. Kasi greater than 3 nga siya. Pero pag, kunyari, is A3, which is 5, greater than 6, dapat false. Ayan. Ganun lang. Same lang sila ng ginagawa ng OR. Ayan. A3 is greater than 6, false. Pero pag OR, A is greater than 2, true. The left function in Excel is used to extract a specified number of characters from the beginning, the left side of a text string. It's particularly useful for parsing and manipulating text data. The right function in Excel is used to extract a specified number of the characters from the beginning on the right side of a text string. It's particularly useful for parsing and manipulating the text data. The mid function in Excel is used to extract a specific number of characters from the middle of a text string. It allows you to specify the starting position and the number of characters you want to extract. Dito naman po sa left, isusulat nyo lang po dito yung left, open close parenthesis, then ipapasok nyo po dito yung mark, variable po, at kung ilan po yung magiging number na gusto nyo po para mapunta po siya sa left. Like, example po is number 2, at kailangan po ang lumabas po dyan is MA ha. Sa right naman po, isulat nyo lang ho yung right, open close parenthesis ulit, at ibabalik nyo po dito para po sa variable ulit ng mark, at kung ilang number po yung pupunta po dito sa kanan nyo, like for example, dalawa po ulit, kailangan pong lumabas po dito is RK. Titingnan po natin. Dito naman po sa mid po, o sa middle, kukunin nyo pa rin ho dito yung yung kanyang variable. Mid, open close parenthesis as usual. Kunin nyo po yung mark. At maglalagay po tayo ng kanyang value po sa number charts niya po, o yung row niya po. At ito po. Ang magiging kalabasan po dapat niyan is AR. The len function in Excel is used to count the number of characters in a text string. This includes all letters, numbers, spaces, and special characters. It is useful for determining the length of a string, validating data, and performing various text manipulations. Dito naman ho sa len, dito naman ho bibilangin yung ating character ho. Huwag po natin kakalimutan ho yung open close parenthesis at yung ating character na mark. Dito niya po sasabihin ho sa atin kung ilan po yung letra po sa ating character. Tingnan ho natin. Apat lang po ang mark. M-A-R-K. The concatenate is used to join together multiple text strings into one single string. This function is useful for combining data from different cells or adding additional text to cell contents. Sa concatenate naman, parang pagsasamahin mo lang yung dalawang cell sa iisang cell. For example, ito. Palitan muna natin itong isa. Gawin nating Marie, ganun. Marie.
Tapos, yung formula ng concatenate is concatenate pala, sorry. Concatenate. Tapos, kung saan mo nakikita yung mark. Tapos, comma. Tapos, kung ano yung i-display mong text. Kunyari, end. Tas, ganyan. Tas, comma ulit. Tas, kung ano yung isasama mong cell dito sa mark, which is yung Marie. Dapat ang lalabas dyan ay mark and Marie. Ganyan. Pwede rin namang iba. Kunyari, concatenate, open and close parenthesis, 9, comma, space end, tapos comma ulit, 9 and 3, kunyari. Ay, 9 and 3, ganyan. The text join function in Excel is a versatile tool for combining multiple text strings into one, with the ability to include a delimiter between each text items and the options to ignore empty cells. Next naman is yung text join. Ginagamit yung text join para mahati-hati yung mga cell. Kunyari, eto, text join, open and close parenthesis, tas kung anong kung anong symbol or letters, kung anong gusto mong gawin para mahati-hati yung mga cell natin. Kunyari, ginamit ko is comma. Tapos lalagyan mong true or false. Pag sa true, i-ignore niya yung empty cells. Tapos yung false naman, i-include niya yung empty cells. Wala naman tayong empty cells dito, kaya true na yung gagamitin natin. Tapos, next naman is yung row or column na gusto mong mahati-hati. At yung pinili ko dito is yung A1 to A3, which is 9, 4, and 5. Kaya pag in-enter mo, dapat ang lalabas dyan is 9, 4, 5. Ayun. Ito siya, lumabas siya.